May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pinto't pilak, bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Hawa. Mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating YouTube channel. Saan man kayo naroroon, shout out sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtalakay sa aklat ng unang Leviticus. Kapatid, Unang aklat ng Leviticus, Kabanata 16. 16 na pala tayo. yes, 16. Ang araw ng pagtubos sa kasalanan. Pagkamatay ng dalawang anak ni Aaron dahil sa kanilang paglapit ng di nararapat sa harapan ni Yahweh, si Moses ay kinausap ni Yahweh. Sabi niya, sabihin mo sa kapatid mong si Aaron na makakalapit lamang siya sa dakong kabanal-banalan sa loob ng tabing sa tuwing araw ng pagtubos ng kasalanan. So, Day of Atonement yun, ano? Oo. Sapagkat magpapakita ako roon sa pamamagitan ng ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Mamamatay siya kapag siya ay sumuway. So sa ulap siya magpapakita. Actually, yun ang ulap ng ng insenso, di ba? Kasi magsisindirin siya ng insenso. Makakapasok lamang siya roon pagkatapos niyang magdala ng batang toro bilang handog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Bibigyan siya ng mga Israelita ng 2 lalaking kambing na ihahandog para sa kasalanan at isang lalaking tupa bilang handog na susunugin. Ihahandog niya ang toro para sa kasalanan niya at ng kanyang sambahayan. Pagkatapos, dadalhin niya ang 2 kambing sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Sa pamamagitan ng palabunutan, malalaman kung alin sa 2 ang para kay Yahweh at alin ang pakakawalan bilang kambing na panakipsala. Ang para kay Yahweh ay papatayin at iaalay tulad ng karaniwang handog para sa kasalanan. Ngunit ang isang kambing na buhay ay ihahandog sa akin bilang pantubos sa kasalanan, saka pakakawalan sa ilang bilang kambing na panakipsala. So, yun, may dalawang pa. Ginawa ba natin ito, sis? Dowa? Kailan? Nung Dowa? Oo. Hindi. May panakipsala. Pero parang ginawa iyan noong February 18 na nakasaklot. Dapat sa Dowa yun no? Oo, Yung dapat sa hinawakan Dowa pa ng yun. mga, Oo. nakahawak nga kami may photo op pa at video. Kung sino yung parang test of allegiance no? Oo. Ang batang toro ay papatayin ni Aaron at ihahandog para sa kasalanan niya at ng kanyang pamilya. Okay. Pagkatapos, papatayin niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng sambayanan. So, mauna yung toro bago yung kambing. Sa gayong paraan, lilinisin niya ang dakong kabanal-banalan sa mga karumihan at kasalanan ng bayang Israel sa harap ng alhayam. Gayon din ang gagawin niya sa toldang tipan na nahawa sa kanilang karumihan. So, ibig sabihin, talagang nahahawa kahit no? Kahit hindi mismo sa loob nila ginagawa ang kanilang kasalanan, pero dahil malapit, Pagkatapos magawa ni Aaron ang paghahandog para sa kanyang sarili, sa kanyang sambahayan, at sa buong sambayan ng Israelita, kukunin niya ang pangalawang buhay na kambing. Verse 14. Ipapatong niya ang kanyang nakasalba
Verse 14, ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo nito at ipahahayag ang lahat ng kasamaan, kasalanan at pagsuway ng sambayan ng Israel. Sa gayon, masasalin sa hayop ang lahat ng ito. Dapat alam pala niya yung mga ginawang kasalanan ng sambayan, no? Oo. Ibibigay niya ang kambing sa isang taong naghihintay doon upang dalhin iyon sa ilang. Tataglayin ng kambing ang kasalanan ng buong bayan at pagdating sa ilang ito ay pakakawalan. Paano pag may nakahuli doon at kinain? So, nakain din niya yung kasalanan ng Oo. buong Israel. Ang ano nun? Ano kaya ang consequence nun kapag ka may nakahuli at kinain nila? Oo. Pero sa ilang siguro wala naman tao yung doon. Siguro mamamatay na to sa gutom, uhaw, tutuyot na to. No? Oo. Okay. Verse 17. Siya ay maliligo. So yung naghatid, Pagkatapos, magsusuot ng sagradong kasuotan. Ito yung si Aaron pala to. Oo. Linong mahabang panloob na kasuotan, linong salawal, linong pambigkis, at linong turbante. Pagkatapos, kukunin niya ang lalagyan ng insenso at pupunuin ng baga buhat sa altar na sunugan ng handog. Kukuha rin siya ng 2 dakot na pinulubos na insenso at dadalhin sa loob ng tabing. Upang hindi siya mamatay, ibubuhos niya ang insenso sa apoy sa harapan ko, upang ang usok nito ay tumakip sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaba ng tipan. Ayun, kaya talaga dapat pinong-pino. Kasi pag pino yung insenso, talaga makapal ang usok niyan. Hmm. So hindi siya mamamatay. Kukuha siya ng langis na pantalaga at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay iwiwisik ito ng minsan sa harap ng kurtina na tumatabing sa dakong kabanal-banalan at wiwisikan ng 7 beses ang luklukan ng awa at kaba ng tipan. Okay, so 7 beses. Pupunta naman si Aaron sa toldang tipanan at doon ay huhubarin ang damit na suot niya nang pumasok sa dakong kabanal-banalan at iiwan ito roon. Paglabas, iiwan niya yung kanyang sinuot. Maliligo siya sa isang banal na lugar at magbibihis ng sariling damit. Walang sino mang lalapit sa toldang tipanan sa sandaling pumasok doon si Aaron hanggang hindi siya lumalabas pagkatapos niyang maghandog para sa kasalanan niya, para sa kanyang pamilya at para sa kasalanan ng sambayanan. So may cleansing muna. Paglabas ni Aaron ay ihahandog niya sa altar ang handog na susunugin para sa kanyang sarili at para sa buong bayan. So nauna yung sin offering bago yung burnt offering. Okay. Susunugin din niya. So yung sin offering muna bago siya pumasok. Then paglabas niya saka yung burnt offering. Susunugin din niya sa ibabaw ng altar ang taba ng mga handog para sa kasalanan. Isasabay niya doon. No? Bago bumalik sa kampo, ang tao nagdala ng kambing, maliligo muna siya at maglalaban ng kanyang kasuotan. Oh. Ilalabas na rin, Ilalabas naman sa kampo ang toro at ang kambing na inihandog para sa kasalanan. Ang balat, ang laman loob at ang mga dumi nito ay susunugin sa labas ng kampo. Okay. Ito ay patay na. Ang kikitlin ito, papatay niyo sa harap ng toldang tipanan. Pero ang sunugan nito ay sa labas ng kampo. Maglalaban ng kasuotan at maliligo ang nagsunog nito bago siya magbalik sa kampo. So iba talaga ang sunugan ng sin offering. Ito ay tuntuning susundin ninyo magpakailanman. Tuwing 10 araw ng 7 buwan ay ang araw ng pagbabayad sala. Mag-aayuno kayo at huwag magtatrabaho. Dapat itong tuparin ng lahat, maging Israelita o dayuhan. Sa araw na ito ay tutubusin kayo sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayo sa harapan ni Yahweh. So napakahalaga talaga na yung 10 araw. Hindi ka dapat mauna o hindi ka dapat mahuli. Kasi yan yung 10 araw, yan ang nasa batas ng alahayam. So dapat talaga yung reckoning talaga ng first day pa lang
ay malinaw para mabilang mo ng eksakto ang ikasampung araw. Kasi dito ang pagpapatawad talaga, no? O sa verse 31, ito ay araw ng ganap na pamamahinga. Mag-aayuno kayo at susundin ninyo ang tuntuning ito habang panahon. All time, all generations. Ang paghahandog para sa kasalanan ay gagampanan ng pinakapunong saserdote na nanunungkulan sa panahong iyon. Kasi 'di ba rotation sila that time, 'di ba? So yung nanunungkulan sa panahong iyon, magsusuot siya ng mga sagradong kasuotang lino at gagawin niya ang pagtubos ng mga kasalanan sa dakong kabanal-banalan para sa kanyang sambayhayan, para sa lahat ng mga saserdote at sa mga manggagawa sa toldang tipanan at ng buong bayan. Ito ay batas na palaging tutuparin ng mga Israelita minsan isang taon upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. At ginawa nga ni Moses ang utos ni Yahweh. So, ang mga tao nakasaklot, pero ang punong saserdote ay nakaano siya, naka banal na kasuotan, mga sagradong kasuotang lino. Kasi siya mag-officiate, no? Kasama diyan yung panloob na may mga kampanilya. May mga ano po ba? May mga reaction or karagdagang komento? Katanungan? Wala. Wala Okay. sa ngayon, kapatid. Malinaw naman sis. Okay. Oo. Kasi naayos na ng mabuti yan eh. Although yung mga hindi natin idinadagdag, kumbaga, nasa common sense na ng yun, di ba? At saka nasa, sa pag-aaral din ng mga yan. Tatayong magmi-minister. Kung Oo. elder ba yan o sacerdote, okay, o Mm-mm. levita. Okay. Kabanata 17, ipinagbawal ang pagkain ng dugo. Okay. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron, sa kanyang mga anak, at sa lahat ng Israelita, ito ang iniuutos ng alahayam. Ang sinumang Israelita na magpapatay ng toro, tupa o kambing sa loob o labas man ng kampo, sa halip na dalhin sa pintuan ng toldang tipanan upang ihandog sa akin, ay nagkakasala dahil sa dugong ipinadanak niya. Dapat siyang itiwalag sa sambayanan. Oh. So dapat talaga ihaharap mo sa sa alahayam, Sa Ito harap ay niya pala upang talaga, oo. Oo. Ito ay upang ihandog kay Yahweh ang mga hayop sa halip na patayin sa parang. Dapat nilang dalhin iyon sa saserdote sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog kay Yahweh bilang handog pagsasaluhan. Kasi ito ay panahon to ng mga Israelita, kasama lang nila ang dito, ang toldang tipanan, no? At saka may saserdote during that time. Ibubuhos ng saserdote ang dugo nito sa paanan ng altar sa pintuan ng toldang tipanan. Ang taba niyon ay susunugin at ang usok nito ay magiging mabangong samyo para kay Yahweh. So yung lahat ng taba ng hindi naman dito sinabi na na patilawan loob no? Yung parang So, kakainin ordinary day. So talaga sa may, itinatapon, nilalagay sa sa halaran ang binubuhos ang mga lahat ng dugo. Tapos ang taba ay sinusunog. kay Ang may tanong ako. pinag-uusapan lang naman dito yung handog pagsasaluhan, di ba? Ito rin yung kakainin nila eh. Di ba yun yung yung handog pagsasaluhan? Na kinukuha yung taba? Oo. Oo. Pero ang fellowship offering kasama doon yung atay, yung laman loob. Saan yan yung fellowship offering. Pero ito yung ordinary kakainin natin. Tingnan natin basahin pa natin yung susunod na mga verse 7.
Sa gayon, hindi na nila iaalay ang mga hayop na ito sa mga idolo ng kambing o ni Baphomet na kanilang pinangangalunyaan. So doon pala nangangalunya na pala sila kay Baphomet, no? Ito ay tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. So ibig sabihin, para ano sa mga piyesta, para wag na sila mag-alay ng ano pa mang hayop kay Baphomet. Lahat ito ay iaalay nila sa alhayam, yung dugo. Oo. Siguro para ano, pagka training stage to sa kanila, para wala na silang pag-aalay. Siguro nung nasa Egypt sila, yung kanilang pagkain, sinishare nila yung si Baphomet o ng ibang mga idolo. Oo. Okay. Verse 8, ito ay tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Sabihin mo sa kanila, sino mang Israelita o dayuhang nakatira sa inyo ang magsunog ng handog na hindi dinadala sa may pintuan ng toldang tipanan upang ihandog kay Yahawa ay ititiwalag sa sambayanan. So So yung kaya pala ang handog, ano, oo, ang yung mga handog ang pinag-uusapan dito. okay. Pero kasi ang mga ano, ang mga Islam, lalo na yung may ano mga kakilala kong mga Malaysia, mga ano dito, talagang ano, naghahanap sila ng pamilihan para sa mga Islam. Kasi sila, parang may offering sila bago nila kitilin ang kanilang mga, even yung ibebenta nila. Talagang pinagdadasal, hinihingi muna nila ang buhay. Kaya ano, hindi sila nagkaka-high blood, hindi sila nagkakasakit masyado, di ba? So Kasi ibig yung kanilang ano, sabihin, kung yun ang i-apply dito sa panahon natin, kung yan ay i-apply dito na ano na yan, lahat ng kakainin natin na hayop ay kailangan dadalhin pa sa templo at doon kakatayin? wala tayong templo, wala tayong saserdote, pero dapat ito ay hinihingi. Oo, yun ang alam ko. Kasi yun ang sabi ng Oo, mensahero. oo, yun, Since, kaya ano, kaya yung iba, paano yung binibilin mo sa palengke, di ba? Hindi yun mo naman nga. alam kung sino nagkatay nun. Kaya ang mga Islam, meron talaga silang binibila ng mga karne nila, ng Mm-mm. kambing, ng baka, ng ano, hindi sila pupunta sa ordinaryong palengke natin. Oo Kasi nga, Yes. may oo nga. Oo, sila. yun ang sabi ng ating Oo, mensahero. Na kung oo, kung magkakatay ka ng hayop para kainin, hihingin mo ang buhay nito. At sabi niya, oo, kaya nga ang sabi niya yung do not kill ay hindi applicable. Kasi oo, pwede tayong pumatay ng mga hayop para kainin natin. O oo. kahit anumang may buhay daw, sabi niya, ay kailangan hingiin mo muna sa alahayam bago mo Kahit ito pala yung gulay na patayin. kahit pala Oo, yung gulay na lahat daw ng tinanim may mo, buhay. yun mo, aba, Ay, bibili ka. Oo. Oo, Kaya paano nga sa sabi tanim niya, natin? parang may nagtanong, paano po kung pati ba naman yung mga lamok, mga daga, mga ipis, hindi mo makakainin kailangan yun pang, eh. oo, kailangan pang hingi ng buhay kasi may buhay yon. Wala nang kumbaga, sabihin mo lang daw, aba, papatayin ko tong mga ito na nakakaistorbo sa amin. Oh, yun na lang, yun lang yun. Sabi niya, Oo. walang ritual o whatever. Oo. Kasi kaya ang mga sa Buddhism, ang alam ko naman, bawal 'di ba talaga ayaw nila. Kaya they observe cleanliness talaga kasi para wala daw ipis, walang mga Oo. ganyan. Kasi hindi rin nila pinapatay. Oo. Oh, talaga. Sabi ko paano yung at saka yung pagkakain sila ng gulay or pipili pa nila yung medyo palanta na. Oo. Sabi ko, ano ba yan? Wag yung yung bata pa, parang ganun eh. Anyway, Sa atin ngayon, halimbawa magkatay tayo ng manok, wala naman tayong bira, pintuan na bira naman tayong nagkakatay na, di ba sis? bihira, Mm. pero halimbawa nasa Pag tayo probinsya, ang gagawin mo magkakatay, talaga. syempre, hihingi natin yung buhay sa Oo. alahayam. Oo. Pero kung iba ang magkakatay, wala naman sa covenant, hindi nila gagawin yun. Pero namimili tayo nang hindi nila nahingi Oo, ang yun buhay. nga. Siguro yung hingin natin pagkakain na lang, yung blessed na
Yung buhay nung kakainin mo. Ano ba yan? Ano, No? pagka kakain ka naman, siyempre ipagdadasal mo na, Oo. oo, Oo. nahihingi mo Yung kay Aba stress, na patawarin mo ang Oo. mga tao na kung oo. nagkatay ng hayop na ito sapagkat Na hindi hindi nila, nahingi sa iyo, na oo, hindi nahingi gano'n. sa iyo. Dahil Okay. O ano, para hindi dahil hindi mapunta nila sa atin, alam ang inyong palatuntunan, gano'n. oo. Oo. Para Ngayon alam hindi na sa atin natin na. mapunta yung stress ng hayop na pinatay, Oo. 'di ba? Kasi Oo. nakakain natin Kaya yun. ipanalangin natin na alisin mo ang lahat ng mga masasamang elemento dito sa pagkain na ito, kung mayroon mang mga makakasama sa kaming katawan, Oo, alisin chemicals. mo, oo. O so Kasi yan yung na, alam na nagkatay ng ay bagong ano hindi natin ano, ha. Pag nag hmm, pag ano, 'Di ba? pagkakain na. ako nga 'pag nangunguha ako ng ano, ng mga tanim ko, mga ano ba, malunggay, kamote, ang lagi kong sinasabi, "Aba, salamat sa mga dahon na ito, kukunin ko ito ngayon para sa aming pagkain." Pagpapala, ano? Oo, kasi hindi mo naman ano, kumbaga, parang hiningi mo na rin sa kanya 'yun, Oo. Maano Oo. ko na may lang, pagpapasalamat. oo. Mm. Kasi 'di ba ang mga, ngayon ko lang naalala, ang mga Islam kasi, lahat ng 10% ng kanila ay talagang inaano nila, kat pati ang kanilang oras. So, kung 24 hours ang maghapon, kailangan nilang ibigay Oo. sa alhayam ang 2 hours and 40 minutes. Kaya 'di ba nakalimang ano sila, prayer, Oo, kahit oo. Oo, sa palibre. sa Pero ang maghapon. ano kasi sa atin is ang ano naman ng Bisaya, pray without ceasing, 'di ba? Kung tatayo ka, Ano, uupo ka, 'di wherever ba? you are, Wherever kung whatever anong you ginagawa do, mo, 'di ba Oo. pwede? always So, remember the mm. alahayam. Mm. Oo. So mapapansin kasi nila na hindi tayo katulad ng ano na may Kasi prayer na ang strictly sabi kailangan sabi ng formal ating na mensahero, pagdadasal, 'di ba? Sa isip, sa kung diwa. gagayahin daw natin ang kaparaanan ng ating mga kapatid na Muslim, ay maaaring ma-misinterpret ng karamihan na tayo ay mapagpaimbabaw, na Yun. Oo. dapat na nakikita ng ano, na nakikita ng mga tao na ikaw ay nagdadasal. Kasi ang Mm. inutos sa atin ng nating King Yahweh Shai, kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, na Ayun, ikaw lamang Oo. at ang Ama ang ang nakaka nakakakita upang Oo. gantimpalaan ka sa iyong mga in Oo. pangangalaga o secret. sa dalangin mo. Ah. So, Oo, di ba oo. doon tayo sa instruction na binibigay ng ating King Yahweh. At saka pray without ceasing eh. Oo, Isipin yung mo lagi mo siyang pray without katabi. ceasing naman, ibig Oo, nasa sabihin, katabi mo naman siya eh, di ba? oo, Lagi siyang sa kumbaga, isip at puso mo. ito naman yung sinasabi ni Moses doon sa ano sa ano, yung hinabilin niya na pagdili-dilihan ninyo ito araw at gabi. Mm. Na kumbaga ano isulat sa iyong mga ano itali sa iyong ano baywang mga ganon. So, Oo. ibig sabihin nito sa ating ano sa kapanahunan natin, huwag mong kakalimutan ang lahat ng mga inutos na ito. Na not necessarily na ito itatali mo, kundi wag mong kakalimutan. Ituro mo ito sa iyong mga sa mga anak, sa lahat ng iyong mga kasambahay, ituro mo ang mga kautusan na ito upang hindi nila makalimutan. So ang sabi ng ating mensahero din na isusulat Mm. ng alahayam ang mga kautusan sa ating puso at diwa. Paano daw Oo. ito isusulat sa puso't diwa ng bawat isa? Ito ay sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga nakakatanda na bata pa lang sila, inuulit-ulit na itong mga kautusan na ito upang maisulat sa kanilang puso't diwa. So, At hindi saka, daw ang ano, kumbaga, hindi ang alahayam at hindi rin ang ano, ang mga makalangit na ano to, na nilalang ang magsusulat nito sa puso't diwa mo, kundi ang mga ninuno mo, ang mga magulang mo na nakakaalam ng kautusan.
Saka hindi mo naman makakalimutan ang ano, isang tao na lagi mong kasama, lagi Yes, mong oo. kinakausap, 'di Na ba? lagi Yung mong lahat ng kinakausap. sinasabi niya, maalala mo lagi mo siyang kasama, lagi mo rin kinakausap, 'di ba? Oo. So kaya ngayon, pray without ceasing. At saka naalala ko yung ano, yung sa ano, sa Gospel of Judas Iscariot. Hmm. Anong sabi ng ano, dumating siya, natatawa siya sa ano, sa mga ano, sa mga kanyang mga disipulo. Hmm. Bakit mo kami pinagtatawanan? Kasi nagdadasal sila. Sabi Oo. ng Messiah, wala, natatawa ako dahil yung display of kabanalan. Kapag yung pagdi-display nila ng kanilang kabanalan, ginagawa Oo. niya yung pagdi-display yung kabanalan. Parang alam mo kasi ng Messiah, ang nasa puso't diwa ng mga disipulo na, oy, kailangan pakita natin ang banal tayo. Oo nga. So makikisama ka kasi mga banal yung mga kasama ko eh. Kaya nga yun ang Pero, ano, yun nga ang sinabi ng mensahero na hindi tayo dapat na ipinapakita natin sa lahat na tayo ay nananalangin, na kung holier than thou. saan na lang Oo, tayo tutuwad at mananalangin, hindi oo. ganon. Kasi Holier ang than thou. utos ng ano ng Mesaya ay manalangin ka sa iyong ano sa loob ng iyong ano Kilala, kilala, bibig. kilala niyo naman ako sis, di ba? Mm. Usually, ako una-unang ano, kasi ayoko kasi nung pinaghihintay yung pagkain. Kaya ilang beses na yung mga bloopers ako eh. Kumakain na ako, nagpe-pray pa pala yung mga extra. Yun nga eh. Kaya lagi akong bloopers sa ganyan eh. Ay, nga pa. Anyway, ano, Ako naalala ganyan ko lang. ako, kapagka tumayo na sila at meron ng mananalangin, sige tayo nga lahat, 'di ba? Unahan kong Oo. manalangin, Pero ako lagi kasabay ako ako doon. nauuna eh. Naalala ko, Wala, anyway. gano'n talaga. Okay. So, ano talaga, personal talaga ang relasyon. Hindi Yes. Siyempre kailangan nakakahiya naman ipakita. sis Oo. na ano, oo, nakakahiya naman sis na halimbawa nasa handaan ka, pagkatapos mauuna kang kumuha ng pagkain. Oo, Ako ang ginagawa, 'pag halimbawa mananalangin na sila, mauuna na ako para ipanalangin. Ako ang mauunang manalangin para dun sa pagkain. Oo, silently, 'di oo. ba? Silently. Oo, silently ako Yung mauuna. mga, oo, ako din. Yeah, Oo. Mm. gano'n 'yan. Kaya bago pa sila Yung manalangin, ako'y tapos ng Pag manalangin. ano naman, pag mga malaking handaan, kaya alam ko mayroong yung mga blessing. Nagsi-CR na ako pag ano, before dinner. Syempre kasi tatayo sila, ganyan. Na lang, ako magsi-CR muna ako. Kaya medyo ano na ako, iwas. para Okay. exit na exit. Oo, verse 10 tayo ha. Ang sino mang kumain ng dugo ay kapupuotan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. Okay, kahit dayuhan ha. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ibuhos iyon sa paanan ng altar bilang handog kay Yahawa. Kaya nga, hindi ito dapat kainin ni numan, maging siya ay Israelita o dayuhan man. Okay. So, ang dugo talaga ay bawal na bawal. Paano yung mga ano, halimbawa yung half-cook na ano, hindi na, yung may mga dugo-dugo pa sa ano, sa chicken. Huwag na natin kainin 'yun. Oo, yung mga, tapos yung may mga nahawak, minsan hindi sa, ano, pag na-fry, di ba? Okay. Oo, 'pag Verse nandoon 30, at na saka yung mga black parts, di ba? Mga black parts. Verse 13, at kapag ang sino man sa inyo, maging Israelita o dayuhan, ay humuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang patuluin ang dugo niyon at tabunan ng lupa. Pag may nahuli. Mm. Mm. Sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo. Kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino mang lumabag dito ay ititiwalag sa sambayanan. may tanong Sino ako. bang, okay, Yung bang ano, dugo ang pinag-uusapan natin dito, 'no? Kasi kapag ibinuhos mo, pagkatapos ibuhos, tabunan ng lupa. Paano kaya yung ginawa ni Cain doon kay Abel?
hindi niya tinabunan yung dugo ni Abel. Kaya siguro umiyak yung dugo ni Abel, no? Ano kaya sa palagay Parang niyo? parang Ano, ibinabaon. 'di ba ang sabi doon, narinig ko ang Sigaw. oo, ang Ano? sigaw ng dugo Sigaw, ni di ba? Abel Oo. na tinanggap ng lupa. Oo. So, hindi kaya yun Nandun natabunan? yung buhay. Punta O, dun yung ibig buhay. sabihin, nung mabuhos siya sa lupa, tinanggap ng lupa Oo. yung kanyang dugo. Oo. Pero Nandun yung yung mga tanong ko, DNA mo. Diba? oh, Oh, kasi Nandiyan. tinatabunan pag binubuhos. Sabi diyan ngayon eh, mm. tabunan pagkatapos mabuhos. So, Oo, kaya kasi sa, parang Oh, parang inilibing. inililibing mo. oo. Oo. Kaya curious Saka ako parang doon sa, nilangawin. Ako, lalangawin Mm. yan. No. so, yun ang akin. Natabunan kaya yun ni Cain, yung dugo ni Abel o hindi? O, di ba? Hindi kasi silent kasi ang Torah pagdating Oo doon nga eh. eh. Mm, Wala Kahit kasing patabunan ano. niya yun, maririnig pa rin ng Aba yung Oo, ano. kahit possible. natabunan niya, maririnig pa rin yun. Oo. At Act- kumbaga wala namang kasing nalilingid kay kay Oo. Aba. Actually Oo. naman kasi, yung pagtatanong lang ng lahayam kung nasaan si Abel, ang iyong kapatid, alam naman niya kung ano talaga nangyari na eh. Oo. 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 Kaya lang gusto niyang marinig ang Mula. Yes. explanation. Ito. Anyway, Okay. sige. Verse 15 tayo. Okay. Sino bang kumain ng hayop na namatay sa peste o pinatay ng kapwa hayop ay dapat maglaban ng kasuotan at maligo. Hanggang gabi siyang ituturing na marumi. Kasi baka may mga rabies doon, ha? Kung hindi niya gagawin iyon, siya ay mananagot. Hindi sinabi kung anong ano. Anong pananagutan? Oo. Hmm. So, maaring Oh, sakit, ano? o di ba? Ah, oo. Siguro Peste. may consequence yun. Consequence, oo. Oo, syempre, sa Oo. maaring sakit, peste, Mm. pupunta Hmm. sa kanya. Mm. Kay mga may May dagdag na, consequence talaga, no? oo. May dagdag bang ano, ano pa? Wala na. May, wala na. Okay, kasi tayo, Kabanata 18, para marami-rami ang ating makover. Okay. Okay. Mga bawal na pagtatalik. Okay. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh ang inyong alahayam. Huwag ninyong gagayahin ang mga kaugalian sa Egypt na inyong pinanggalingan o ang mga kaugalian sa Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. Ko is capital. Ang sundin ninyo ay ang mga kautusan at tuntuning ibinigay ko sa inyo. Oo, so ako si Yahweh ang inyong alahayam. Ang sino bang tutupad ng aking mga kautusan at tuntunin ay mabubuhay. Ako si Yahweh. So hindi lang literal na mabubuhay, pati sa ano, buhay na walang hanggan, no? Oo, spiritual na. Mm. Verse 6, huwag kayong makipagtalik sa malapit na kamag-anak. O, so dito pa lang binigay yung ano, yung kautusan nung ano na sa malapit na kamag-anak, 'di ba? Alalahan natin yung kay Lot, 'di ba? Yung mga anak niya, sina Abraham at saka si Sarah, 'di ba? Okay. Ako si Yahweh. Huwag kayo, so meron talagang signature. Pag sinabi ako si Yahweh, Oo, parang signature niya yun eh. signature niya na yan. Oo, sabihin niya, ako si Yahweh. Huwag kayo makipagtalik sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. Oh. Huwag kayo makipagtalik sa inyong ina. Iyan ay kahihiyan sa inyong ama. Huwag kayo makipagtalik sa ibang asawa ng inyong ama. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ng inyong sariling ama. Yan ang kasalanan ni Ruben, kay Hmm. Jacob. Huwag kayong makipagtalik sa inyong kapatid na babae, maging siya ay anak ng inyong ama o ng inyong ina. Ipinanganak man siya sa inyong lupain o sa ibang bayan. O halimbawa, yung meron palang naging yung ama sa ibang bayan, may nabuntisan. Tapos Hmm. naging ano pala, at So, dito sa ano natin, dito sa part na to, hindi pa covered sina Abraham, Isaac at Jacob. hindi pa, kasi wala Oo. pang batas. Kasi Hindi, nung ngayon Sila lang Lot. nilabas ang oo, batas kasi na yun. alalahanin natin na
sila itong mga pinili ni Yahawa na kumbaga Parami. magiging bayan Parami pa niya. sila. Ngayon, Oo. napakarami na ng mga Israelita, kaya binigyan niya na ng batas na ganito. Oo. Oo, Bimbo Clark. At saka ano kasi, may tendency kasi na nagkakaroon ng abnormality pag halos pareho ng oo, dugo. So, alam na ng alahayam yun. Kaya oo. ano, Napakarami na kasi nila nung after na inilabas sila sa Egypt, 'di ba? pinadami muna niya ang Oo, mga pinadami Israelita. niya muna. Kaya hindi pa Mm. saklaw nito yung mga nauna sa kanila. Mm. Even yung kay Lot sa mga anak niya. Oo, Kasi ano at saka yung kay Isa, parang parang nalipol din, parang natunaw din ang kanilang lahi oo. sa mga labanan. Parang natunaw na pinatay din ng mga Israelita lahat ng lalaki ng mga babae lang ang kinuha nila at pwede nila naging asawa nila. Na ano. Pero madadaanan din natin yon. So, pampadami talaga ng lahi ang ginawa ng alahayam. Hmm. Verse 10, huwag kayo makipagtalik sa inyong apo, maging sa anak ninyong lalaki o babae. Iyan ay kahihiyan sa inyo. Pero maasabi ko lang sa ibang yung mga secret society kasi ganyan, ini-encourage nila ang incest. Parang isa sa mga requirement pagpapasok ka sa kanilang meron na kasi Saan? akong meron Saan akong yan? nabalitaan lang Oo, saan yun? sa mga yung mga the builders, mga ganyan, yung mga kasi 'di ba alalahanin natin na lahat ng pinagbabawal ng alahayam, lahat ng design niya ay kinokorrupt nila. Oo. So ina-encourage pa nila yan, yung pagkipagtalik sa bata, sa kamag-anak, sa kapatid. Alalahanin mo ang ginawa Sa ng mga tribo ng ata, sa mga ninaama, tribo ata, 'di may ba? mga practices silang ganun. Yung iba, Oo. meron pa. Mga nakorap siguro, Alam, mas tinaama, di ba? Pero Rejected. kasi tingnan mo, pansinin natin, maging doon sa panahon na ni yung ni King David sila ano, 'di ba? Hindi na sila pinayagan ng alahayam na mag-asawa ng malapit sa kanilang Oo, dugo. oo. Pero anong nangyari mo doon sa anak ni Tamar at saka Oo, kay sino yung ba kay to? ano naman, yung Anak kay ni, Judah at saka kay oo, kay Tamar. oo. Kasi mawawala kasi ang lahi ni Judah. Hindi yan. Oo, hindi. Yung anak ni David, yung kanyang kapatid, ay nirape niya. Ay, oo. Si Pero hindi naman yun. Absalom. Oo, ni Kay Absalom, di Absalom. ba? Kasi, Oo. siguro may yun, no? Di natin, sino ba ang ina ni Absalom? Kaya nga 'di Baka ba? baka may pagkakakinaan o may mga pagkaano yan, lahing Oo, kaya din nga yan. 'di ba may ano yon na namatay yung si Absalom. Oo, kanyang magandang buhok ay Oo. sumabit sa puno. Oo. Mm. So, yan, maganda yung basahin sa Kings. So, kasi nahaluan na sila, hindi na pure ang nila, di ba sa ginawa ni Solomon. Oo. May mga na sila, lahing lahing mga na rin, Anita. Okay, verse 11. Huwag kayong makipagtalik sa anak ng inyong ama sa ibang babae, sapagkat siya ay kapatid din ninyo. Pareho kayong dugo, ano? Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ama, sapagkat siya ay iyong tiyahin at kadugo ng inyong ama. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ina. Siya ay kadugo ng inyong ina. Huwag kayong makipagtalik sa asawa ng inyong tiyo. Tiya mo na rin siya. So actually, alam mo, ina-apply na rin to ng ng mga European na yung royalty kasi para maiwasan ang mga abnormalities. Mm. Pero pag sila ay nag-asawa, tinitrace nila ang kaninunuan kung may lahing royalty pa rin. Pero kumbaga malayong-malayong kamag-anak. Kailangan nasa bloodline pa rin nila, although malayong-malayo na. Mm. Parang si Prince Harry at saka sino yung pangasawa niyang artistang babae na American actress?
Actually, 17, ano sila, cousin. Kung tutingnan. Kasi, yung American actress na yon, di ba, may black, ano siya, yung mother niya is, African American. Yung tatay niya is, lahing Briton. So, parang kamag-anak din ng royal family. Sa amin kasi kapag may nag-aasawa, tinitrace ng mga matatanda kung kaninong lahi sila. Oo, Kasi para kung kapag ilang ka degree. na-trace nila na halimbawa, nasa pang-apat na generation ka pa lang, hindi pa nila papayagan. Sabi niya, malapit pa rin na kamag-anak. Yung mga pang, ano, Oo. mga pang-sampo, mga Pero pang ano na ano. yon? Pero allowed na yun sa batas. If it, Oo, ano, allowed na. oo, Pero pero sa ano, ayaw nila. kumbaga yung practices sa amin ng mga matatanda, hanggang ikaapat na salin lahi ay hindi pa rin nila pinapayagan. Oo. Ang pinapayagan nila yung mga malayo na pang-pito, mga ganon, Oo. pataas. Lalo Mm. na pag maliit na baryo lang kayo, halos Oo. magkakamag-anak din yan Na eh. halos sa May maraming kilala, bahay. lahat, lalo na sa amin, sa barangay namin, halos Mm. magkakakilala ang lahat ng nakatira doon. Oo. Kaya Tsaka, madaling matrace. kaya pala yung yung na-share kong document ng CIA na ine-encourage nila ang mga male, American male na makipag-asawa ng mga ibang lahi. Kaya gusto sila yung mga dark skin ng mga Pilipino, di ba? Mm. Kasi mas strong ang nagiging genetic nila, yung kanilang descendant. Kesa yung kapwa nila na malapit na kapareho ng dugo. Mm. Okay. Kahit yung mga gaganda naman, di ba? Sina Ann Curtis, di ba? Mga ganyan, mga mix, Mm. sina sino ba yung ating Miss Universe? Yan. Even si Marian Rivera, 'di ba? Ang tatay niya ay Oo. Mm. Sa, Canadian ata. oo. Pero hindi natin alam yung kung Canadian anong or dominant. Australian? Oo. Hindi, si Marian is Gadir ang tatay niya. Ha? Gadir, Spanish. Ay, oo nga pala. Spanish. Oo, Oo. oo, Gadir. Okay, verse 15. Huwag kayo makipagtalik sa inyong manugang na babae. Siya ay asawa ng inyong anak na lalaki. Huwag kayo makipagtalik sa inyong hipag. Tulad taglay niya ang kapurihan ng inyong kapatid. Unless mamatay yung kapatid mo, no? Oo. Parang ine-encourage pa nila na lahian, no? Oo. Verse 17, huwag kayo makipagtalik sa anak o sa apong babae ng isang babaeng nakatalik ninyo noon. Parang no, tinuog yung generation, no? Oo. Kadugo niya ang mga iyon at maaaring kamag-anak rin ninyo. At iyan ay kahalayan. Oo nga naman, baka nabuntisan mo yung Oo. lola niya, hindi mo namalayan. Bali, anak mo na rin, Mm. o apo mo na rin yun, no? Hindi ninyo maaaring maging asawa ang inyong hipag kung buhay pa ang inyong asawa. Yung mismong asawa nyo, hindi nyo pwedeng Mm. asawahin din yung hipag mo. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ng iyong asawa na kanyang kapatid. Oo, yung parehong magkapatid. Pero pag namatay siguro, pwede. Huwag kayong makipagtalik sa isang babae habang siya ay may regla sapagkat siya ay marumi. Actually, huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa pagkikipapid sa asawa ng iba. Ako si Yahawa, ang inyong alahayam. Okay, tandaan. Huwag mong pagnasaan ang asawa ng iba. Ayan yung sa Exodus, chapter 20, verse 17. Okay, kahit Kasama yan sa pagnasaan man Ten lang eh. Commandments eh. Oo, kahit pagnasaan, di ba? Oo. Bawal. Verse 21, huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak bilang mga patotot na handog sa dambana ni Molek, sapagkat ito ay paglapastangan sa pangalan ng inyong alahayam. Ako si Yahawa. Kasi ginagawa nila to eh, 'di ba sa pag nag-aano sila sa mga kanilang mga idol, nagkaroon sila ng orgy. So Mm. kailangan talaga nila mga patotot dito. Ngayon, yung iba ino-offer yung kanilang anak para sa tapos ibibigay sa kanilang mga pari-parian. Verse 22. Huwag kayo makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki o sa kapwa ninyo babae. Iyan ay karumal-dumal. Talagang karumal-dumal sa Mm. alahayam, no? Yun ang
Kaya Wala nga, yun sa di design ba niya. kaya nga niya ginunaw ang Sodom at Gomorrah dahil dyan eh. Oo. At ang sa last days, magiging katulad ng panahon ni Noah. Hmm. Siguro ito di ba, ano, marrying. Actually, Hmm. that is, ano mating ang actual na term dapat doon. They were drinking, eating, o mukbang, drinking, partying, marrying, that is mating, no, di ba? Which is nagiging prevalent din ngayon sa panahon natin. Verse 33, huwag kayo makipagtalik sa alinmang hayop sapagkat durungisan ninyo ang inyong sarili at ito ay isang kasalanan. O yung bestiality which is legal Oo. sa ibang bansa, particular sa Canada, no? Kaya iba, siguro malamig doon, tapos nasa ilang ka, yung iba nagipagtalik sa hayop na. Hmm. Hindi rin dapat pasiping ang sinumang lalaki o babae sa anumang hayop. Ito ay kasuklam-suklam. Kasuklam, strong word na yan, ha? Oo. Verse 24. Huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga gawain ito. Ganyan ang ginawa ng mga bansa sa lupaing pupuntahan ninyo at sila ay palalayasin ko. Oo, yan daw ginagawa ng mga kanan. Kaya tandaan nyo nung inutusan yung unang Saul, Haring Saul, pati mga hayop pinaano sa kanya, Pinapapatay. pinalipol, Oo. pinapapatay. Kasi defile din ang mga hayop na yun. Oo. Pero tinira pa niya yung matataba, yung mga parang daw Oo. pang-alay sa alayan. That is, hindi yun naiintindihan kasi. Hmm. Kaya tayo, hindi naman natin kailangang intindihin. Basta sumunod lang tayo, di ba? Oo. Ngayon pa lang natin nalalaman yung bakit yung mga Oo. defilement kasi meron na tayong science, meron tayong biology, may ano na tayo, di ba? Mm. Pero noon, basta sumunod ka lang, huwag mo na alamin pa. Okay, first, hindi rin dapat pasiping verse 24, huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga gawain ito. Ganyan ang ginawa ng mga bansa sa lupaing pupuntahan ninyo at sila ay palalayasin ko. Verse 25, pati ang lupain nila ay naging kasuklam-suklam, kaya pinarusahan ko sila at ang lupa ay isinuka ang mga mamamayan doon. Paano kayo pagsuka ng mga Kaya dapat ninyong sundin ang aking mga utos at tuntunin at iwasan ninyo ang lahat ng gawaing ipinagbabawal ko, maging Israelita o dayuhan man kayo. Ang mga taong tumira sa inyong lupain ay namuhay sa ganoong karumal-dumal na gawain, kaya itinalaga ng batas na marumi ang lupain. Kapag sila ay inyong tinularan, palalayasin din kayo sa lupain ito, tulad ng nangyari sa kanila. Mm. Ang sinumang gumawa ng alinmang karumal-dumal na gawain ito ay dapat tagpasin sa sambayanan. Sundin ninyo ang ipinag-uutos ko at huwag ninyong gagayahin ang mga kasuklam-suklam na kaugalian nila upang hindi kayo maging maruming tulad nila. Ako si Yahawa, ang inyong alahayam. Yada. Yada. Talagang malinaw yan na instruction ha. Ang Oo, linaw ito talaga. ang salita ng alahayam, Oo. mga kautusan at tagubilin sa ating mga ninuno, mga Israelita. Kung papasok ka sa covenant, dapat sundin mo rin yun. Dahil yun ang covenant ng ating mga ninuno. Yada. Diba? Yada. Okay. Marker na ba tayo or kaya pa? Patugtog tayo ng ano? Kasi iba't ibang batas. Gusto niyo bang natin to? Kayo? Wala pa tayong isang oras, sis. Pwede pa. Okay. Pwede pa. Sige. Ang iba't ibang batas sa Kabanata 11, mga kapatid, pagpapatuloy tayo para marami po tayo makover kasi medyo marami pa tayong aklat na ihahayag sa inyo. Iba't ibang batas. Okay, verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa buong sambayan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong si Yahweh na inyong alahayam ay banal. Sabihin, kung siya ang inyong alahayam or
dapat talaga siya ang talagang iniidolo natin, hindi ibang mga false idol o mga ibang mga ano, 'di ba? Siya talaga ang ating ginagaya o kanya, kasi ginawa tayo sa kanyang image and likeness, ano? Dahil kung banal siya, dapat banal din tayo. Bawat isa sa inyo ay igalang ang inyong ina at ama. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga. Ako si Hawa, ang inyong alhayam. Natatandaan ko nun kasi pag ano, yung pag ambawa, meron kang sinabihan mo isang kapatid na mali ang ginagawa mo. Tapos, parang ano sumbat nila sa inyo, ano ka, holier than thou, banal-banalan, di ba? Parang, ang ginagawa ng ano, ng kalaban na kapintasan ang maging banal. Parang, ano ka, parang nagpapakamataas ka o nagyayabang ka. Which is, parang kinukurap nila ang salitang banal. Diba? Banal na aso, santong babae, parang gano'n, di ba? So, Oo. parang nahihiya ka, oo nga pala, holier than daw ako, so magkikisama ka na lang. Kasi parang naiiba naman ako, magkikisama ako sa kanila baluktot na gawain na lang. Naalala Kasi mo ba parang nung holier may than daw ako. nagtanong sa mensahero tungkol Oo. diyan? Paano nga ba maging banal? Naalala mo ba kung anong sinagot ng mensahero? Paalala mo, sis. 'Di ba ang sabi niya, ah, sa mga preacher, ang itinuturo nila ay love your enemies, love, 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 para maging mukha kang banal, 'di ba? Mm. So, Oo. ang sabi niya naman, maipapakita mo ang kabanalan sa alahayam sa pamamagitan ng iyong pagsunod at paggawa ng matuwid. Oh, So, nasa righteousness. katuwiran o yung righteousness ang dapat na nakikita sa iyo. Hindi yung pagbabanal-banalan na para ka ng may halo sa ulo. Na hindi makabasag pinggan, ano? Oo, hindi makabasag pinggan. Na kung susuriin mo naman, pag uwi sa bahay niya, yung pala ay nagliliparan na ang mga plato pag nagalit. Oo. Diba? So, naaalala ko yung ano yung isa sa mga pinambato nila sa mensahero, yun yung Oo. sumasayaw siya, Oo. nakikipagbiruan siya dun sa dating secretary. Oo. Wala namang ano, wala naman siya nalabag Oo, wala siyang sa nilabag. mga kautusan, Nag-ano, di ba? Pero nagsumayaw yun lang ang siya. binabato nila na yan, Oo. kasi Kasi hindi siya sabi niya, holier ganyan than bang thou, ano, gano'n. So, hindi siya banal. banal-banalan, di ba? Ang Oo. nasa isip kasi nila, ikaw mensahero ka. Dapat hindi ka nakikitaan ng mga, Lumanay. oo, Maglakad parang ano na na kailangan para iba kang ginagawa ng ano, mga may halo sa mga ulo. yung ano yung mga parang ano ba yun yung mga Buddhist na pag naglakad parang ano na at bagal-bagal na lakad tapos yung mga rosaryo yung dala na lahat ng ginagawa lahat ng kahit naging pag-uusap nagro-rosaryo yung mga beads parang ganun di ba? Mga ano yun, mga Paimbabaw mga pariseyo, paimbabaw mga oo pariseyo. mga paimbabaw nila okay. Verse 4 tayo. Huwag kayong sasamba o yan, kasama dito yung ipangilin ninyong araw pamamahinga, Oo. no? Yung Sabat. At saka igalang inyong ina at ama. Talagang inuulit-ulit niya yun eh. Ako si Yahawa. Sabi niya. Huwag kayong sasamba, maglilingkod o yuyukod sa mga idolo o mga imahin. Ako si Yahawa ang inyong alahayam. Kahit yung mga inaano nila ng mga o mga bituin, di ba? Yun ay hindi rin dapat sinasamba. Dahil yun ay creation din lamang. Kaya nga, 'di Tulad ba, natin. ang idolatry ay ang pagsamba sa mga creation na hindi Mm-mm. iniutos ng alahayam. Na hindi alahayam. Oo, Oo. hindi alahayam. Oo. Kahit nga sa mga celestial being, di ba? Huwag niyo Oo, akong, sa di ba? mga nilikha ng alahayam. So, Siguro yung dapat, pag-bow na siya lang, lang okay talaga. na yun, the bow. Mm. Pero yung bow down talaga, yung pagtira Oo, pa, is sa alahayam lang yun. oo. Okay, verse 5. Kung, Paano yung ano, ah, excuse me, sige sis. paano yung nagsasabi na
nature is my religion and the earth or the world is my home. Parang Scientology yan. Hmm. Oo. Kasi daw, lahat daw ng ni-explain ng science. So, hindi nila kailangan alahayam. Kasi science lang naman yan eh. Oo. Which is ang Diba? science ay study of ng mga creation ng alahayam. Mhm. So, Although, doon lang doon sila. Oo. Hindi sila doon sa Hindi. lumikha. Oo. Sa mechanics, ganyan. Kumbaga, ang sabi nga ng Scientology ay, ang tao galing lang yan sa lupa, ganon. Sabi nung, alahayam, di gumawa ka ng lupa, gumawa ka ng tao, pero nasaan yung lupa? Gumawa ka din ng lupa para gumawa ng tao. Gumawa ka ng lupa para maging tao. Diba, dust? So, So ang na-explain daig, niya. Na-explain mo kung saan galing ang tao. Pero, sino gumawa ng lupa? Ang tanong, di ba? Explain mo. Paano gumawa ng lupa? Okay. mm, Okay, verse 5. Kung maghahandog kayo kay Yahawa, ang Ama, ng handog pagsasaluhan, mag-alay kayo sa katuwiran upang maging katanggap-tanggap sa alhayam. Ibig sabihin, nasa tamang sa estado, yung matuwid ka, wala Wala kang kang defilement. nilalabag sa mga Oo, kautusan. oo, hindi ka defiled. Okay. Hmm. Dapat ninyong kainin ang handog, pagsasaluhan, handog na pusang loob at handog panata sa mismong araw na iyon na inihandog o sa kinabukasan. So yung fellowship offering, ang una dapat kumain ka within the day at saka hanggang kinabukasan lang. Pwede pa hanggang kinabukasan fellowship. Dapat makishare ka. Kasi wala wala namang clean food na nakaka-allergy, di ba? Meron ba bang, may tao bang na-allergy sa tupa o kambing o baka? Parang wala akong Wala. nabalitaan. wala. O, sa mismong araw niya, okay. Ang matira pa sa ikatlong araw, paglampas ng bukang liwayway, ay sunugin ninyo. So, pagsapit ng umaga, susunugin na siya. So, Hindi ba meron palang deadline, yung pagbukang liwayway. sis, Deadline na yun. yung mga previous na By, na-discuss natin, kapag ito ay handog pagsasaluhan, kailangan ubusin mo within that day. Ang pinapayagan niya lang na pwedeng kinabukasan o hanggang ikatlong araw, yung handog pang, ano, yung handog na pang yung mga vows offering, pusang o loob, pusang pusang loob at loob. handog panata. Ito yung pwede. Di ba yung mga previous na na-discuss natin? Paano yung sin Okay, handog offering? pusang loob at handog panata. Ayun, Oo. oo, tama. Paano yung sa sin Kasi offering? pinagsasaluhan din yan sin offering. Hindi yun. Oo. Sacerdote Oo, kumakain nun. saserdote Ay, lang ang oo. pwedeng Oo. kumain nun. Oo nga pala, oo. Mm. Okay. So ito yung mga yung free will offering at saka yung Free will at vow saka vows. offering. Oo. Oo, pwede mong i-sharon, i-take Okay, out. okay. Oo, pwede Oo, i-take pero out. meron siya Okay. expiration. Oo, hanggang 3 days. Hindi, Pagsapit ng Second. bukang parang liwayway ng 2 araw ikatlong araw. lang. Sa Yeah. ikatlong Oo. araw, hindi mo na Hindi pwedeng na pwede. kainin. Oo. Ngayon Pero at kung gusto mo kinabukasan lang. humabol, Oo, pwede ka pa hanggang sa bukas madaling lang. araw. Oo. Pwede kang kumain hanggang madaling araw kasi malamig ang panahon pa. Hmm. Pero Oo. pag lumapit na yung araw, yun ang expiration. Oo. 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 So, wala pa kasing mga nun eh. Pero dapat i-apply din natin kasi mas alam ng alahim kung ano nangyayari sa microorganism sa loob ng Oo. kung yung mga nabubulok, di Kahit ba? na Oo, siguro may kahit, refrigerator tayo, yes, kailangan pa rin natin Oo. sundin ito. yes, Yung mga batas niya banal na yan. yung mga Oo. pagkain, yan ng mga kapatiran, di ba? So, Oo, pag meron pala tayong gathering, pag may Sharon, kailangan ubusin mo na. Hanggang kinabukasan. kinabukasan lang, di ba? Kasi sabi niya, Oo Yes, nga, no? sa ikatlong araw ay sunugin na ninyo kung mayroon pang natitira. oo. Oo. Kaya Yan, dapat malinaw. pala, maghahanda tayo yung tingin Yung natin kasya lang, oo. Yung kaya lang kasya lang. natin At saka, ubusin. Correct. kung iti-take out mo, ay yung mauubos mo the following day, no? Yes. Oo. Kasi magsusunog ka pa niyan eh.
Okay. Tapos magbabaon. Paano pag wala kang lupa, ano? Ibabaon Okay, mo yung mga buto. oo. Pero, Verse 7. Ay, ganun ba? kumusta? Katulad din? Kasi ang Oo. handog na kusang loob at handog panata. Hindi, siguro ito yung mga ano, yung kasama ang alahayam. Pero kung yung kinakain natin pag ano tayo, hindi naman natin ano, kasalo ang alahayam nun eh. So, hindi Oo, siya kasi hindi naman banal. siya handog pang ano eh. Hindi naman natin siya Oo. inihahandog ng kusang loob o handog ng panata. Oo, parang pagkain Kahit lang natin fellowship yun, di ba? offering, Ordinary food lang natin. yes, ordinary Ito food. kasi, may kasalo nila, kaya talagang Oo. banal yung pagkain na yan. Hmm. So, pwede pala, pag salad, pwede matagal sa freezer, no? Hmm. Ano, Saan yung pwede mga kailan yung pati mga buto ay susunugin? pag yung may kasalo natin ng Halimbawa, alahayam. handog sa Okay. kusang loob at handog ng Ah, panata. Oo. Inuwi Ayan, yung mo, mga, pero hindi mo ah, pwedeng usually mga ipakain. baka, Diba? kambing, Hindi mo at pwedeng saka ipakain sa tupa hayop yan. yan. oo. Oo. Baka, Susunugin kambing, yun. at ano yan, o manok, Hmm. o yun lang naman eh. Ang is-share natin sa alahayam, di man tayo share ng puto, eh, di po Oo. pansit, di ba? So, Hayop lang ano, naman ang hinaano dito, ang oo, ang hinahandog. inihandog kay, ano, so yun Hmm. lang ang pwedeng maging banal. Pero Oo. ordinary, yung pandesal mo sis, sa, ano, Pearl, ay pwede maabot pa nga ng 3 araw, 4 araw. Oo. 'Di ba? Kaya 'yan, mga Oo. pagkain na ganyan Pero 'di kagaya ba ng mga nagkakaroon sweets. din tayo ng ano, ng wave offering sa Oo. Feast of Weeks at saka sa First Fruit, 'di ba? Ay, Mm. oo. Pero Pero hindi yung, ibig sabihin na hinahandog natin 'yun kay Yahweh. 'Yun ay yun ay ano, oo, sa mga oo, saserdote, sa para mga sa mga naglilingkod kay Aba, 'yun ang kanilang oo. pagkain, kanilang share. At Pero saka sa in-gathering. Sa in-gathering, di Oo. ba, wave offering yun. Yun din hando nakakainin yun ng 7 araw eh. Sa, Oo. ano, handog din Feast of the Burnt. handog din 'yun kay Aba, hindi ba ga? Kaya nga wini-wave Oo. natin. Kaso Oo. lang, ang mga Hinahandog pero saserdote ang para naman 'yun kakain. sa ano, sa Sa mga mga Di ba saserdote. saserdote, sabi nga ng ano, Mm. ang, sa ano, elders. oo, ang sa akin kasi, mapupunta sa mga Levita. Oo. Oo, Di ba, oo nga. yung parte niya, pupunta sa Levita. Sa pag winave mo yun, sa Levita yun. O Mm. saserdote. Hmm. Oh, kagaya ng Yun mga ang, biko, ah, na Mm. oo, kinabubukasan, 'di ba? oo. So, Okay. ano, bahala na sila kung hanggang kailan nila kakainin yun. Mm. Mm. Diba? Mga ano eh, mga ready to eat o yung mga bigas. Alam mo, ubusin mo yun na follow. Siyempre, Mm. hindi pa luto yun eh. Kasi isasaing mo pa yun, di ba? Mm. Oo. Mga wave offering. Pero ang ano na Okay. ano naman nila, pag mga prutas, isinishare nila sa atin, di ba? Dahil Oo. baka mabulok. Pag sobrang Mm. dami. Okay. Okay, verse 7. Kung iyon ay kakainin sa ikatlong araw, hindi magiging karapat-dapat ang inyong handog. So i-reject din niya. Yun Pag na Oo. nga. kinain mo pa yung ano, Pag Reject umabot ng talaga 3 pala. araw, reject niya na 'yun. oo, Oo. kasi ano na yun, bulok na Baka yun. may amag na yun. Oo. Tingnan mo, verse 8. Magkakasala at dapat parusahan ang kakain niyon sapagkat iyon ay paglapastangan sa isang bagay na banal. Dapat Uy, siyang itiwalag sa sambayanan. Oh, Kasi 'di ang ba? parang ano bigat. Mabigat, parang ah. hinayaang Ang mabulok. bigat, oh. Oo. Oo, parang hinayaang mabulok yung ano, yung banal na bagay. Banal na kasi Mm. siya no? Mm. Nako. Verse 9. At saka hindi nga dapat pwedeng kumain yung mga ano, hindi ka kapanalig eh. Oo. Diba? Mm-mm. Hindi, wala sa covenant. Verse 9. Kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, itira ninyo ang mga nasa gilid at huwag na ninyong balikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitasing lahat ang bunga ng ubasan, ni pupulutin man ang mga nalaglag. Bayaan na ninyo iyon para sa mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh, ang inyong alahayam. So, ano to yun, pampataba din ng lupa yan. Di ba? At Mm. saka yung gleanings, ginagawa namin yan sa bukid eh. Yung Oo. pagkatapos ng harvest, nangunguha kami ng Oh. mga kamote pa, ang dami pa namin nakukuha. Okay, verse 11. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong magsisinungaling. Huwag kayong mandaraya. Huwag kayong manunumpa sa aking pangalan kung ito ay walang katotohanan. Iyon ay paglapastangan sa pangalan ng inyong alahayam.
Ako si Yahweh. Kahit nga hindi mo sabihin sa pangalan niya, kasi dala-dala mo mismo ang pangalan ng Alahayam, kaya dapat hindi ka rin talaga nanunumpa. Kahit hindi sa pangalan niya, kasi kahit hindi mo banggitin yung pangalan niya, covenant keepers ka, dala mo yung pangalan. Taglay mo ang pangalan niya, no? At saka, okay, verse 13, huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ng inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapabukas ang pagpapasweldo sa inyong mga manggagawa. Yun. Huwag ninyong mumurahin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa alahayam. Ako si Yahawa. O yan na, may ano siya, may pirma pa siya dyan. Yung pagpapasweldo sa inyong mga manggagawa, siguro pag sinabing ika-15th, huwag mo i-delay. Oo. Diba? Pero Huwag ang mong sinasabi naman dito, sis, ang inyong kapwa. So, ibig sabihin, kapwa Israelita. O pwede mo dayain yung ibang tao. Oo, yung ibang, lahi. Pwede mo Nako. dayain, ganun. Naku, counted as righteousness yan sa'yo. Huwag ka Hindi lang sisa. mandaya. Hindi Hindi, ibig ko sabihin, siyempre hahanapan ka ng righteousness mo. Nakikita ka man o Oo, hindi. Porque ba dala-dala mo hindi, yung pangalan niya oo, eh. porque Oo. ba hindi At mo siya saka, kaparehas, yung mga, dayain oo, mo. oo. At saka yung mga yung mga nasa great multitude, yun yung mga righteous yun. Although wala sila sa covenant. Yung mga ginagawa nila yung mabuti sa Mm. kapwa. Although, hindi ka lang lahat. Kasi hindi nila alam Mm. yung mga Levitical diet, hindi nila alam yung mga Kaya, di ba, hinusgahan sila sa kanilang gawa. Ngayon, kung matadaya ka, that is unrighteousness. Kahit pa hindi siya kapwa-Israelita. Di ba? Kasi Oo. ang golden rule nga, wag mong gagawin. Ang sinabi lang na pwede mong gawin yung magpatubo. Oo, Mm. yun Hindi ka ang magpatubo, naalala ko pero sa kasi na kapwa, sinabi ng mensahero na, Huwag magpatubo sa iyong kapwa. oo, oo. ang iyong kapwa ay ang iyong kapwa na, nasa Kapanalig. loob ng covenant. Pero yung Oo. mga nasa labas Pag ng sinabing covenant, you neighbor, can do business with them. oo. Oo. Parang pag sinabi niyang neighbor, ibig sabihin, kapwa Israelita. Kasi, pag Mm. sinabing neighbor, kasi nasa isang community sila that time. Oo. Pag sinabing kapitbahay, your neighbor, doon yung neighbors mo, Mm. kapwa, Israelita yon. Pero pag Oo. yung kapwa-tao siguro, baka ang tingin ko dito is kapwa-tao. Hindi naman tingnan nga natin English. Neighbor ba to? Pero hindi naman silent naman siya na pwede mong wala naman sinabi na except sa yung mga nasa hindi mo kapanalig pwede mong dayain. Sa kapanalig mo, huwag kang magpapatubo. Pero sa hindi Oo. mo kapanalig, 10%. Oo. Pwede. Siguro yung pandaraya dito when it comes to life and death, doon sa iba hindi mo kapanalig, 'di ba? Yung Kahit yung mga nila Ah, yung siguro sa siguro, pagtatraidor yan. sa deception, lahat, pwede mong oo sis, kasi sa lahat gagawa ng ni ating Rahab. mga gagawin, lagi mong isaisip na makatuwiran ba ito Yes. Oo. sa harap ng alahayam at sa iyong kapwa. Yes. Yung huwag kayo mandaraya, siguro sa negosyo to. Sa Pag sinabi lahat, ko yung oo, sa lahat 10%, yun. 10% yan. Mm. Pero siguro yung sinasabi mong deception, halimbawa, yung tulad ng tinanong, yung mga sundalong Hapon, nasaan ang mga kapwa mo, yung mga di ba, pwede mo i-deceive sila. Oo. Kasi it's a matter of life and death. Yun, siguro pwede yun. Siyempre, magsisinungaling ka nun, di ba? Oo. Alam mo, turo mo talaga ako nasa yung katipunerong nagtatago, di ba? Mm. So yun maaring yun ang sa righteousness pa rin talaga ang pag-iralin, no? Parang ginawa ni Rahab, di ba? Ba't hindi niya Oo. tinuro yung mga actually kapwa niya yun Mm. kakapwa niya yun yung mga naghahanap sa mga spy natin, di ba? Pero pero ginawa siyang righteous dahil sa sa mga Israelita tatanggol Pag-save. o pag-save. Okay. Okay, verse tayo? 17. Verse 15. Ay, 17 ba? 15. Oh, 15. Huwag kayong hahatol ng may kabuktutan
O kaya mag-practice na tayo ngayon, no? Huwag ninyong kikilingan ang mahihirap o kaya ay katatakutan ang mayayaman. Humatol kayo ng patas batay sa katuwiran. So hindi ka magtatakip na sa mata ng sa katuwiran ang Oo. batayan, hindi yung lang Mm. na blindfold ka ng ng pera. Huwag Mm. kayong magkakalat ng anumang nakasisira ng puri ng inyong kapwa, ni gagawa ng mga bagay laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh, ang inyong alahayam. Okay. So naalala ko dito yung mga yung mga practical pranks na na napapahamak yung kapwa, yung mga yung tatanggal, yung uupo na lang yung kapwa mo, tatanggalan mo ng upuan. Oo. 'Di ba? Pwede ka siya mapahamak doon eh, 'di ba? Pwede ka magbiro, pero yung mga Mm. practical pranks, 'di ba, kapapahamak. Ako si Yahweh, ang inyong alahayam. Okay. Verse 17, huwag mong kamumuhian ang iyong kapwa Israelita. Sa halip pagsabihan, ito particular sa Israelita, sa halip pagsabihan siya sa kanyang pagkakasala upang sa gayon hindi ka mamadamay sa kanyang kasalanan. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa Israelita gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh, ang inyong alahayam. So pag yung mga kapitbahay ka nang bulag, hayaan mo na lang sila, huwag ka na makisali. Pero pag kapwa mo, Israelita o covenant keepers, pwede mo siguro paalalahanan, no? Oo. Siguro nagbigay siya ng dito na pwede ka magkimedel, no? Mm. Ba nag-aaway yung mag-asawa, pwede mo sigurong sabihan. Pero pag hindi mo naman iwas-iwas tayo sa Mm. kung Depende hindi ka yun naman kasi, barangay tanod, oh, 'di ba? depende yun kasi Report mo na kung lang. away pamilya lang yan eh. Oo, Kikihalubilo tayo. sabagay, oo. Kaya dapat tingnan mo rin yung righteousness pag humingi sila ng saklolo, di So, doon tulungan ka mo, lang no? papasok. Okay. Saka i-report sa kinaukulan, no? Verse 19, sundin ninyo ang aking mga tuntunin. Huwag ninyong babaguhin ang mga binhi, mga prutas, mga halaman at mga puno o GMO na ngayon, no? Huwag niyong babaguhin. Huwag ninyong palalahian ang mga hayop na inyong alaga sa hayop na din nito kauri. Yung crossbreeding. Saka yung Mm. mga ah, genetically modified organisms, di ba? Yung mga kinakain natin na hindi nga GMO, yung wala, yung mga seedless, dapat pala hindi natin kinakain yun. Ang lahat ng may buhay ay magpaparami ng kanilang kauri. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang uri ng sinulid. Okay, paglilinaw. Ang paghahalo ng iba't ibang uri upang makabuo ng bagong uri ay ipinagbabawal. O, yung pag-experiment, no? Ng iba-ibang Verse 20, kung ang kasi na doon ako corrupt, 'di ba? Ito na sisira. Ano? Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kanyang aliping babae na nakatakdang ipakasal sa iba, ngunit di pa natutubos o napapalaya, dapat itong parusahan. No, parang inunahan yan. Hindi sila dapat patayin sapagkat di pa napapalaya ang aliping babae. Ngunit ang lalaki ay magdadala ng isang tupang lalaki bilang handog na pambayad sa kanyang pagkukulang. Dadalhin niya ito sa pintuan ng toldang tipanan at ihahandog ng saserdote sa presensya ni Yahweh. Sa gayon, siya ay patatawarin. Kasi ito Grabe. parang aliping kasi itong babae. So, hindi mo masasabing rape o kasi binayaran niya eh. Okay. So, hindi siya papatayin. Verse 23, pagdating ninyo sa lupang ibibigay ko sa inyo at nagtanim kayo ng punong namumunga roon. Take note, tingnan mo na, yung aliping yun ay kapwa Israelita ba? Pero alam Oo. mo, kahit sabihin Tinatawag. nating alipin, ano ang pangit ng ganong treatment? Oo. Kasi ikakasal na siya sa ibang Pangit. Baka, Ikakasal man siya o hindi, sa ngalan na lang na siya ay alipin para pagsamantalahan, oo. 'di ba? At saka hindi nakaspecify dito kung yung babae ay Hebrew din or Israelita, no?
Sa Pero pag ngayon, Israelita kasi hindi dapat ko gawing ano eh, alipin eh. Hebreo siguro, oh, pero Israelita parang tingnan natin pag ano. Hindi naka-specify. Pero kasi pag sinabi kasi alipin, pag-aari mo yun. Nung panahon na yun Kaya nga 'di ba, pwedeng pinapaasawa nga kay yung nan Jacob, kay Abraham ang mga yung alipin nun eh. yung nang-rape, pag-aari Alipin. niya, yung ni-rape niya? Hindi mo masabing rape kasi yun kasi ang ano wala silang siguro yung mga babaeng to walang kaanuhan na tumanggi. Dahil alipin nga. Mahirap 'no? Mahirap talaga dati. Kaya nga yung Pagka mga ano, 'di alipin, wala ba? ng Yung respeto. kaya 'di ba sa Saudi parang very common yung inaano kasi alipin eh. Yung mga Pilipina, 'di ba? Hindi nila alam tayo mga Israelita. Diba, inaano ng mga amo ang kanilang mga domestic helper doon. Kasi, nabasa nila dito siguro. Itura sila. Well, hindi natin Okay. ma-justify, pero Oo, hindi gano'n natin naman talagang ma-justify ngayon. oo, pero Oo. gano'n ang nangyayari talaga. Mm. Anyway, okay, go. Oo. Baka ano ginawa niyang aliping asawa, di ba? Okay, verse 23. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo at nagtanim kayo ng punong mamumunga roon, ituring ninyong bawal kainin ang bunga nito sa loob ng unang 3 taon. So, bawal kainin ang unang 3 taon. Mapait pa siguro to, no? At saka bubuit pa. Ano pa? Pero bunga na Verse 'yun, Oo, pero bawal sa lupaing kainin. ibibigay ko sa inyo Oo. at Sa nagtanim Parang ikaapat na dahil taon, defiled yung lupa. okay, kasi oo, define. oo, may Okay. Sa ikaapat na taon, ang mga bunga nito ay banal at ihahandog ninyo sa akin bilang pasasalamat. O hindi pa rin 'yan kakainin, Oo, Oo, kasi, ihahandog lang. ba, 'di ba, di ba, yung unang, lupain na pupuntahan nila, hindi sila ang nagtanim Oo, is ng correct. mga namumunga Hindi, doon. hindi pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo at oo, nagtanim kayo, o 'di ba, ng oo, punong namunga roon. O ituturing ninyong So bawal kung sila hindi man kainin. yung karapatan nila. nagtanim, Oo. defiled yung lupa, kailangan Yes, nilang kaya 3 taon hindi palipasin So, sila ng pwede. 3 taon. hindi yun applicable sa atin. Dito, applicable sa present day. Siguro hindi na ito applicable sa atin. Pero yung Hindi, unang handog ay ibibigay sa First, yung pang-apat, first fruit, oo. Kailangan pang-apat na taon. ihahandog. Oo, 'di ba? pasasalamat. Oo. Verse 25. So, Sa ikalimang so taon, yun bang oo. hinandog na yun? Pwede ba natin kainin na? Pero alam ko sis talagang hindi ano kasi ang alam ko hahayaan mo ang ibang tao kumain, pero Ah, ikaw hindi ka ganun. Oo. kakain. Parang ganun Oo. Sa first Oo. fruit. Okay, okay. Sige, sige. Okay. Tingnan natin May Sige. madadaanan tayong ganun. Sa ikalimang taon, makakain na ninyo ang mga bunga nito at ang mga ito ay mamumunga ng sagana. Ako si Yahawa, ang inyong alahaya. May promise siya sa Okay. Kikir. Oo. Ikalimang Magiging taon. sagana. But, verse 26, huwag kayong kakain ng anumang karneng may dugo. Huwag kayong manghuhula o mangkukulam. Huwag kayong pagugupit ng patilya at huwag magpapaahit o magpapaputol ng balbas. Oo. Talagang signature Saan? yun ng mga Oo. Ng mga Oo. Israelita. Huwag kayong yung patilya hindi yung sideburns. Huwag kayong maghihiwa sa katawan para sa isang namatay, ni maglalagay ng tattoo sa inyong balat. Ako si Yahawa. Bawal yung tattoo. Kaya Oo. pinagbawal ng ng alahiyab ang pagtatato kasi alam niya magkakaroon ng microchip na itatato. Alam niya magkakaroon ng ng tawag dito, ng barcode na ilalagay sa ating katawan or kaya ayaw niyo yon. Ano naman ang koneksyon ng barcode na itatatak sakali? Kasi ang kanya diyan, 'di ba? Huwag kayong Sige, magtatato kasi ayaw niya nga ng dumihan yung balat. oo. Oo, ayaw niya ng any markings. Kasi Mm. binabago mo yan. At saka alam niyo sa future kasi 'di ba magkakaroon na ngayon. Actually yung microchip na yan is ano siya
ano niya, itatato na lang sa atin. Yun ang latest technology. Itatato na lang. Hindi mo na Oo nga. kailangan maglagay ng microchip. Tatato na lang. Pati nga yung vaccine, di ba? Ah, nagiging advanced ano lang ako. Ina-advance ko lang yung ano. Pero yung talagang ano, yung pagtatato is kasi may mga kaugalian tayo, mga Joktanite, di ba? Mga nagtatato din yan. Pero sa Oo, atin, bawal yan. pero yung pagtatato na yun, hindi naman yun ibig sabihin na yun na yung ano, microchip na, I mean, yun na yung 666 na sinasabi. Ay, Sa hindi, akin wala lang akong sabi ah. 666. Yung Oo, ano, yung mga hindi, barcode na yan. yung, Hindi, oo, wala akong sinasabi. kasi nga, yun nga Na, yung sa ano, ano, so ibig sabihin, pag inilabas nila yung gano'n, ano, hindi rin tayo pwede doon. Kasi ano tayo, di ba? kasi 'di ba microchip kasi Elite. yun nasabi kanina, 'di ba? So, Oo. pupwede ba yung microchip na yun sa pagtatato na lang? Nanotechnology, tinatato na lang nila yun sa atin eh. Saan kaya yan mahanap na tinatato na lang? Yung microchip nga yun. Chip nga siya, 'di ba? Darating Yung ang siguro tayo vaccination, diyan, ID nga natin yan, balang di ba? araw. Oo. May biotech, yung vaccination, si ID natin yun eh. Then, Oo, pero ma-activate yun ng mga oo, 5G, pero 6G. iba yun kasi 'di ba in-inject yun. Oo. Ang microchip nilalagay din sa loob ng balat. Pero yung Oo. tato, derma lang yun May eh. inject ka din na, di ba? Hindi mo lang alam Yung kung ano yung nandun nakikita, sa nakikita ko kasi na ginagawa, ewan ko lang kung may Oo, ano. ini-inject na tato, pero parang sa nakita ko lang, sa alam ko lang, sa balat pa lang yun dinodrawing. Oo. Kasi pwede na nilang pagalawin yung ano, yung ink nun eh. Tapos magpa-form siya ng ano, ng ID mo. Nagpa-form sila ng Well, ano. Oo. siguro malalaman natin yan sooner. Kaya sinasabi ko. So Sinasabi ko, yun nga, sinasabi mo, saan nga kaya yan? Sis, para. wala pa siguro. O, pinag-aaralan pa lang nila. Kaya nga yung mga metal sa di ba? Yung ano nila, yung mga aerosol spray, metal. Pag na-ingest mo yun, pwede nila pagalawin yun sa loob ng katawan mo. How much yun? Pwede. So yung mga tinatato din nila yun, pwede din Wala nilang namang, pagalawin sa katawan mo. siguro wala naman ding Oo. imposible kasi high-tech na nga. Nanotech na ngayon sis, na, pwede nilang insert yun sa ano mo, So, sa clothes mo. kaya dapat, kung ang sinasabi ng alahayam na huwag kayong magtatatato sa inyong mga katawan, Oo, baka sumunod. possible. Oo, Kaya Oo. dapat sumunod na lang sumunod. tayo. Oo, Oo, hindi natin alam talaga yung ano niya. So, dapat oo, sumunod lang tayo. Ngayon, meron na tayo nakikita na naaninag na natin kung saan oo. patungo ang mundo eh. Kasi Okay. nga, di ba, kung sa military nga may sinasabi silang SOP. Bago ka magreklamo, SOP. So, Oo. di ba, sunod na muna bago magreklamo. Yun. Hmm. Yun. Kasi sino ba naman ang nag-uutos sa atin? Sino ba naman ang nagpapasunod sa atin? Ang atin namang alahayam. Oh, why not? Oo. Okay. Oo. Okay. Verse 1. Huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Ito lagi nila pinopromote sa TV to eh. Kayo ay ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahawa ang inyong alayam. So marumi tayo pag ano. Naku, ang dami nag-aaya sa akin yan. Tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Naku, mag-aano pala sila, tatayo na sila sa atin, mga sis. Hmm. Naku, oo. Yung Dapat, iba na marunong hindi, magrespeto, yung iba wala. hindi natin pwedeng ano yun sa kanila, impose. Dapat tayo Kaya ang nga, gagawa. Okay. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa alahayam. Ako si Yahawa. Isabihin paggalang, yun ang napapansin ng mga foreigner sa mga Israelita kasi yung mga matatanda ibibigyan natin ng ng paggalang halaga. importansya o Yes. halaga sa Oo. kanila hindi discard na lang eh kung for the aged Yes. na no. Okay. Mm. Verse 33, huwag ninyong aapihin ang mga dayuhang naninirahan sa inyo. Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. Ibigin? Ano to? Parang, teng, corruption. Alalahanin yung naging mga dayuhan din kayo sa Egypt. Ako si Hawa, ang inyong alahayam. Okay lang naman. Wag lang yung mga mananakop, no?
Hmm. Sige, entertain natin sila, di ba? Marunong naman tayo Sige. kung saan ang boundary, di ba? Oo. Yun. Pero pag alam mo kung sila ginagawa ka, slavery na yan, no? Verse 35, huwag kayong mandaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. Ang inyong timbangan, kiluhan, sukatan ng harina at sukatan ng langis ay kailangang walang daya. Ako si Yahweh, ang inyong alahayam na nag-alis sa inyo sa Egypt. Sundin ninyo ang lahat kong tuntunin at kautusan. Ako si Yahweh. So itong mga timbangan, kiluhan, that is pero wala pa silang ngayon panahon ng ng mga digital. Pwede din yan yung sa pagte-trade, di ba? Pwede din yung mga Bitcoin, ganyan. So, ayun Hmm. din ay, although wala pa tayong mga masyadong batas dun, pero dapat hindi ka rin nandadaya, di ba? Sa Sa mga mga ganon. timbangan Katuwiran pa kasi, rin. sa mga Katuwiran pa timbangan rin. kasi, nagaganap yan eh. Mga Mm-mm. timbangan, oo, nagaganap yan, Oo. nadadaya. Kaya kailangan may Ah. may timbangang bayan, di ba? Talaga Kasi kung everyday. magninegosyo ka, dapat conscious ka sa iyong pagsunod. Correct. Oo. Kailangan doon ka pa Kundi rin malulugi lalakad ka. sa katuwiran, oo. Mm-mm. Although yung Kasi, iba, yung mayaman sa pandaraya, pero malaki ang babawiin din sa kapalit nun. Kasi babawiin si din sa Aba kanila naman yun ang eh. magsusukli sa iyo ng iyong kakulangan, Oo. 'di ba? Correct. Oo. So mga kapatid, ito ang salita ng alahayam. Okay, yada. Yada. Overtime na Yada. tayo mga Kalmay, kapatid. alahayam. Yada. 4:25 na. Oo. So, Salamat mga pagpaliban na muna kapatid. natin ang music Okay, sapagkat sige tayo ay mga overtime kapatid, be na. blessed. Maraming Shalom. salamat. Be Kita na po blessed. ulit. God bless. Shalom. Bye-bye. Shalom.